Sa kaparehong bersyon ng sinaunang Russia na tinatawag na Belogori, hinahabol ng mga sundalo ang sikat na mandirigmang si Alyosha sa kakahuyan. Iniiwasan ni Alyosha ang mga pana at pinutol niya ang puno upang harangin ang kanilang daanan, gayunpaman, bigla siyang sinunggaban ng kwago. Ngayon ay kailangan niyang labanan ng mano-mano ang lahat ng mga sundalo, ngunit kahit na sabay-sabay silang umatake, nagtagumpay si Alyosha na talunin sila sa loob ng ilang segundo at nahuli din niya ang palaso gamit ang kamay na ibinalik niya sa kalaban. Sa sandaling iyon ay bumalik ang kwago at nag-transform bilang mangkukulam na si Varvara na gumamit ng mahiwagang latigo para patamaan ang espada ni Alyosha at palambutin ito. Dumating ang sundalo dala ang kabayo ni Alyosha para lamang mag-transform ang hayop bilang puting wizard na si Svetozar, at ang natitirang magic powder ay naging sanhi ng patuloy na pagbahing ni Alyosha. Dahil sa inis, ginawa siyang bato ni Varvara at itinapon ang mandirigma sa dagat kasama ang lahat ng iba pang isinumpang mandirigma. Pagkatapos i-anunsyo na ang huling mandirigma ay wala na, naghanda si Varvara upang salakayin si Svetozar, kaya siya ay tumakas at tumalon sa karagatan, kung saan siya ay lumangoy palayo sa pamamagitan ng pagbabagong anyo sa isda. Samantala, sa kasalukuyan sa Moscow, ang dalubhasa sa panloloko na nagngangalang Ivan ay sumali sa psychic contest. Nagpanggap siyang hawak ang kapangyarihan ng Diyos ng Araw, ngunit ang totoo ay nakakuha siya ng impormasyon mula sa staff, kaya pagkatapos ng maraming teatro ay nanalo siya sa paligsahan sa pamamagitan ng pandaraya. Nang matapos ang palabas, isang matandang babae ang lumapit sa kanya na may masamang mensahe. Nakita niyang naglalakbay si Ivan sa ibang mundo, sinunog ang tumatakbong kubo, at naharap sa kapahamakan ngunit hindi siya sineryoso ni Ivan. Kinabukasan, nakipagkita si Ivan sa kliyente at nagsagawa ng ritual para linisin ang aura nito. Muli, gumawa siya ng pagtatanghal at nagsalita ng walang kabuluhan upang makuha ang pera nito. Sinabi din niya sa kliyente na niloloko siya ng kanyang asawa na isang kasinungalingan. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa kliyente at isinama siya sa ospital. Hiniling ng kliyente na gisingin niya ang pamangkin na nakakomatose. Gayunpaman, hindi maaaring magsinungaling si Ivan sa gayong seryosong sitwasyon at umalis. Sa kanyang paglabas, naalala niya ang pangyayari mula sa kanyang pagkabata. Lumaki si Ivan sa ampunan at madalas siyang pinagtatawanan ng mga bata dahil sa paniniwala niya kay Santa at sa magic. Isang gabi, ikinulong siya ng mga bata sa loob ng aparador at walang nakapansin na nawawala siya at pinatay ang mga ilaw. Sa kabutihang palad, nakakita ng karayom si Ivan sa aparador at ginamit ito upang alisin ang lock at makatakas. Pagkatapos ay ginamit niya ang parehong karayom upang tahiin ang bungkos ng mga kumot sa mga kama kung saan natutulog ang mga salbahing bata. Kinaumagahan, hindi sila makalabas at pinagtawanan sila ng lahat. Simula noon, itinago na ni Ivan ang karayom sa kwintas. Maya-maya, nasa mall si Ivan nang lapitan siya ng asawa ng kliyente, na galit sa kasinungalingan niya at nagdala ng 2 bodyguard. Agad na tumakbo si Ivan, itinulak ang mga bagay na nakaharang sa daan bago nagtago sa beauty salon. Halos maabutan siya ng mga bodyguard, kaya tumakbo si Ivan sa locker room para makarating sa pool, kung saan bumaba siya sa water slide. Gayunpaman, sa halip na mapunta sa pool, natagpuan niya ang kanyang sarili sa Belogori. Nalilito, tumingin si Ivan sa loob ng puno na pinanggalingan niya at nagulat nang makita si Svetozar na nagsimulang sumunod sa kanya. Dahil sa inis, si Ivan ay kumuha ng patpat para hampasin siya, ngunit ginawa itong puno ni Svetozar at binigyan pa niya si Ivan ng buntot. Ipinaliwanag ng wizard na dinala niya rito si Ivan dahil anak siya ni Muromets, isang legendary warrior mula sa alamat ng Russia. Noong unang panahon, hiniling ng mga magulang ni Ivan kay Svetozar na itago si Ivan sa ibang mundo, ngunit ngayon ay kinailangan siyang ibalik dito dahil siya na lang ang pag-asa nila. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng ingay, kaya ibinigay ni Svetozar kay Ivan ang singsing ng kanyang ama bago siya tinamaan ng palaso at naglaho. Hindi nagtagal ay napalibutan si Ivan ng grupo ng mga sundalo, kaya sinabi niya na siya ay anak ni Muromets, ngunit hindi nito napigilan ang mga lalaki na lumapit. Sinubukan ni Ivan na guluhin sila sa kanyang pangteatrong galaw at pagkatapos ay tumakbo, para lamang tumama ang ulo sa sanga at nahuli. Samantala, sa kastilyo, ipinakita ni Prinsipe Dobrynya ang kakayahan niya sa armas habang nasa party nang pumasok ang mga kabalyero kasama si Ivan, na ipinaliwanag na siya ay anak ni Muromets. Nang mapansin ang singsing ni Ivan, naniwala si Dobrynya at malugod siyang tinanggap.
Sa sandaling iyon ay nagpakita si Varvara na inihayag na pinakasalan niya ang prinsipe. Sinabi niyang tiyak na pagod na si Ivan at nagkunwaring dadalhin siya sa silid tulugan, ngunit inutusan niya ang mga gwardya na itapon siya sa piitan at ikinadena siya. Tumingin-tingin si Ivan sa paligid at natuklasan na sa kalapit na selda ay mayroong nagyelong lalaki na tinatawag na Koshei, na ang katawan ay pinutol sa maraming piraso. Kilala niya kung sino si Ivan at tiniyak sa kanya na totoo ang lahat ng ito, ngunit natatandaan ni Ivan na itinulak niya ang lalaki nang tumalon siya sa pool at iniisip kung siya ba ang tunay na anak ni Muramets. Ipinaliwanag ni Koshei na ang tanging paraan para makauwi si Ivan ay ang hanapin ang magic sword, at nagpatuloy sa pagbabahagi ng kwento. Noong unang panahon, may makapangyarihang wizard na may masigasig na mag-aaral. Nagpa siya ang wizard na maging immortal, at kinailangan niyang maglagay ng magic crystal sa magic sword sa panahon ng solar eclipse para makamit ito. Gayunpaman, nagselos ang mag-aaral at pinatay ang wizard bago inangkin ang immortalidad para sa kanyang sarili. Nang may lagay ang kaluluwa niya sa kristal, ang kamatayan niya ay naging isa sa espada, at sa araw na iyon ay bumagsak sa mundong ito ang walang hanggang kadiliman. Ang mag-aaral na iyon ay si Koshei mismo, na namuno sa kaharian sa loob ng 1,000 taon hanggang sa kinuha ng pangkat ng mga mandirigma ang espada mula sa kanya upang talunin siya at ihiwalay ang kristal mula dito upang mawala ang kapangyarihan nito. Nilagyan din nila ng spell ang espada, at itinago ito ni Muramets. Sa kalaunan, kinuha ni Dobrynya ang kristal at ipinadala si Koshei sa piitan. Si Koshei lang ang nakakaalam kung nasaan ang espada, at dahil hindi na kailangan ang mga mandirigma, malamang napapatayin si Ivan sa pagsapit ng umaga. Sa sandaling iyon ang mga kabalyero ay nagdala ng isa pang bilanggo, isang matandang mangkukulam na tinatawag na Baba Yaga. Sinimulan ng gwardya na tingnan ang mga gamit ni Ivan at nagulat siya sa cellphone nito, at tinawag itong demonyo, at itinapon pa niya ang pera sa apoy. Habang siya ay abala, si Baba Yaga ay nagbuga ng mahiwagang hininga sa kanyang bulsa upang palabasin ang palaka. Ang maliit na palaka ay nagbagong anyo bilang si Vasilisa, na naglagay ng pampatulog sa inumin ng gwardya upang makatulog siya. Pagkatapos ay pinalaya niya si Baba Yaga at magkasamang pinalaya ng 2 babae si Koshei, sinira ang lahat ng yelo upang maibalik niya ang kanyang katawan. Sadyang nagpahuli si Baba Yaga bilang bahagi ng planong palayain si Koshei. Nang malapit nang umalis ang tatlo, kinumbinsi sila ni Ivan na isama siya. Sa kanilang paglabas, kinuha ni Ivan ang lahat ng mga gamit, ngunit hindi niya sinasadyang naitulak ang bantay at naging dahilan upang tumunog ang emergency bell. Di nagtagal, dumating ang grupo ng mga sundalo, kaya sinimulan ni Vasilisa at Koshei na labanan sila. Si Vasilisa ay gumalaw ng may pambihirang bilis at husay para patumbahin sila, ngunit hindi nag-abala si Koshei na kumilos dahil hindi siya mamamatay sa saksak. Ibinato pa niya ang kanyang braso sa gwardya upang hawakan ang mukha nito at pagkatapos ay itinumba siya gamit ang mangkok. Nahawakan ng gwardya ang leeg ni Vasilisa at naisip ni Ivan na tumulong, ngunit si Baba Yaga ay nagbuhos ng asido sa mukha ng lalaki kaya nang maghagis si Ivan ng bag, nasaktan niya sa halip si Vasilisa. Kahit papaano ay nagbigay daan ito sa kanya upang wakasan ang lalaki. Pagkatapos ay nagising ang gwardya at hinabol si Ivan, kaya kinunan niya ito ng litrato gamit ang cellphone at sinabing hawak niya ang kaluluwa nito. Natigilan ang gwardya, kaya sinamantala ni Ivan ang pagkakataon na ikulong siya sa selda, para lamang hilahin ng gwardya ang kanyang buntot at alisin ito. Ang grupo ay matagumpay na nakalabas at tumakas sa pamamagitan ng kubo ni Baba Yaga, na tumatakbo gamit ang paa ng manok. Sinundan sila ng mga sundalo at inatake sila ng mga palaso, dahilan para muntik nang mahulog si Ivan ngunit nailigtas siya ni Koshei. Pagkatapos ay sinubukan ng mga sundalo na harangan ang tulay, ngunit pinakain lang ni Baba Yaga ng mas maraming panggatong ang kubo at nagsimula itong lumakad ng mas mabilis hanggang sa tumalon ang kubo palabas sa pader. Nagpatuloy ang habulan sa kagubatan habang si Varvara ay sumama sa mga sundalo sa pamamagitan ng pagbabagong anyo bilang kwago, ngunit nakita siya ni Baba Yaga at inatake siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng palayok sa chimenea. Nahulog si Varvara at sumugod ang mga kabalyero upang tulungan siya, kaya ligtas na nakatakas ang grupo. Kinaumagahan, ang bahay ay tumigil sa gitna ng kagubatan, kaya lumabas si Baba Yaga na lumulutang sa malaking balde. Inutusan niya si Ivan na kunin ang kaldero mula sa kubo, ngunit nang gamitin niya ang lighter para makakita ng maayos, hindi sinasadyang nagsimula ito ng sunog na lalo lang lumala nang subukan niyang pigilan ito.
Mabilis niyang binalaan ng iba, kaya dumating sina Baba Yaga at Vasilisa upang isalba ang lahat ng kanilang makakaya bago tumakas ang bahay. Dahil dito ay naalala ni Ivan ang hula na sinabi sa kanya ng matandang babae sa lungsod at iniisip niya kung dito siya mamamatay. Si Baba Yaga na galit ay inatake si Ivan at pinagbantaan na kakainin siya, ngunit pinigilan siya ni Koshchei. Ipinaliwanag na siya lamang ang makakahanap ng magic sword. Habang naghahanda silang umalis, binigyan ni Vasilisa ng potion si Ivan upang kontrahin ang anumang sumpa na maaaring ibigay sa kanya ni Baba Yaga. Gayunpaman pinaglalaroan lang siya ni Vasilisa, at nang inumin niya ito, nagsimulang magsalita si Ivan gamit ang malakas na sound wave na tumakot sa mga ibon at nagpabagsak kay Baba Yaga. Sa kabutihang palad ay mabilis siyang ginamot nito. Pagkatapos, ang grupo ay nagsimulang magtungo sa White Mountains, kung saan nakatago ang magic sword. Habang nasa biyahe, kumuha ng maraming nakakatawang selfie si Ivan kasama ang grupo, ngunit nakatagpo rin siya ng mga kakaibang bulaklak na sumubok na dakmain siya hanggang sa putulin ito ni Koshchei. Ang grupo ay nagbonding at nagkakasiyahan, hindi nila alam na sinusundan sila ni Varvara at ng mga tauhan nito. Pagpasok nila sa kagubatan, ang isa sa mga sundalo ay nakaapak ng mahiwagang halaman at kinuha ng lumot ang kanyang katawan hanggang sa tumubo ang mga halaman mula rito. Maya-maya, huminto ang grupo sa latian kung saan nakatira ang Shokoi dahil kailangan nilang humingi ng ligtas na daan sa Death River. Si Vasilisa ay umupo malapit sa latian bilang bitag, ngunit nang magpakita ng interes si Budianoy, sinabi ng kaibigan niyang lobster na siya ay palaka. Galit na galit, sinalakay ni Budianoy si Vasilisa, kaya dumating sina Ivan at Koshchei upang iligtas siya at makipag-usap. Gayunpaman, alam ni Baba Yaga na hindi ito gagana, kaya kumain siya ng mahiwagang mansanas upang magmukhang mas bata ang kanyang sarili. Si Budianoy ay nahulog sa pangaakit ni Baba Yaga at tinanggap na gabayan ang grupo, ngunit kailangan muna nilang punuin ng tubig ang balde ni Baba Yaga para sa kanya. Di nagtagal pagkatapos umalis ang grupo, dumating si Varvara sa latian at ginamit ang mahika upang makakuha ng impormasyon mula sa lobster. Pagkatapos ay bumaril siya ng magic arrow patungo sa palasyo, kung saan natamaan nito ang isang bantay at pinahintulutan si Varvara na saniban siya at mabigyan ng update si Dobrynya. Bumalik sa grupo, ginamit nila ang braso ni Koshchei bilang kawit para umakyat sa burol at pagkatapos ng mahabang paglalakad, pumasok sila sa kuweba kung saan nakatira ang higante. Tahimik silang pumuslit, ngunit biglang tumunog ang alarm ni Ivan na nagpa-alerto sa higante. Sinubukan ni Koshchei na makipag-usap, ngunit itinulak siya ng higante at nagsimulang atakihin ang grupo. Tumakbo ang lahat para magtago, ngunit nahulog ang balde na kinalalagyan ni Budianoy at ngayon ay nawalan siya ng tubig, kaya kailangan nila siyang tulungan ng mabilis. Pinanood ni Ivan ang kaaway at napagtanto na babae ang higante na nagbigay sa kanya ng ideya. Ibinaba niya ang cellphone na tumutugtog ng musika, pagkatapos ay nagsimula siyang sumayaw at akitin ang higante, na nasiyahan sa kanya at sumasayaw. Ang natirang bahagi ng grupo ay ginamit ang pagkakataong makatakas, at tinapos ni Ivan ang sayaw sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bulaklak sa higante bago sumama sa iba. Ilang sandali pa, sa wakas ay narating nila ang Death River, na puno ng mga piranha. Sumisid si Budianoy upang subukang ipahayag ang kanyang impluwensya, ngunit umalis din siya kaagad dahil kinagat siya ng mga piranha. Dahil ilang taon na siyang wala, hindi na siya pinakinggan ng ilog. Nagsimula ang pagtatalo kung paano sila magpapatuloy at ang mga bagay ay naging tensyonado na halos magkagulo sila, ngunit pinatahimik sila ni Ivan. Si Vasilisa ay nawala ng pag-asa at umalis, kaya ipinaliwanag ni Koshchei kay Ivan ang kanyang issue. Noong nakaraan, dumaan sina Varvara at Dobrynya sa nayo ni Vasilisa, at nang magkaroon ng interes si Dobrynya sa kanya, nainggit si Varvara kaya isinumpa niya si Vasilisa at ang pamilya niya at naging palakaw. Maaari na lang siyang mag-anyong tao ngayon salamat kay Baba Yaga, ngunit kakailanganin nila ang espada para iligtas ang pamilya niya. Sinundan ni Ivan si Vasilisa at inabot sa kanya ang cute na maliit na kuneho para mapangiti siya. Gayunpaman, napansin ni Vasilisa ang mga mata ng kuneho na kumikinang na asul at mabilis na itinapon ito palayo. Nang papatayin na niya ito, ang kuneho ay nagbagong anyo bilang si Varvara at sinubukang atakihin sila gamit ang magic sword. Ang dalawa ay nakaiwas at tumakbo pabalik upang alertahan ang iba, ngunit hindi nagtagal ay pinalibutan sila ng mga sundalo, kaya ang grupo ay tumalon sa balon upang makatakas.
Nagsimula ng apoy si Baba Yaga bago tumalon din na humarang sa pasukan sa likod niya. Sa tubig, bumalik sa dati ang anyo ni Baba Yaga at naramdaman ni Vodianoy na niloko siya. Gayunpaman, sinubukan ng mga sundalo na sirain ang pasukan upang hulihin sila, kaya pumayag si Vodianoy na patuloy na tulungan sila. May tunnel sa ilalim ng balon na magagamit nila, kaya ininom ni Vodianoy ang lahat ng tubig hanggang sa mapunta ang mga tao sa sahig. Pagkatapos ay itinulak ng grupo ang bato upang makatakas sa lagusan, ngunit si Vodianoy ay nanatili sa likod upang harangan ang butas. Sa sandaling iyon, si Varvara ay nakapasok din sa balon at pagkatapos siyang duraan ni Vodianoy ng tubig, ginawa niya itong bato. Naging sanhi ito upang lumabas ang lahat ng tubig sa katawan niya at itinulak si Varvara palabas ng balon. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang grupo sa lagusan at tinahak ang daan sa mga bundok. Nang bumahing si Baba Yaga, ito ay naging sanhi ng pagbagsak ng bato mula sa taas, kaya tumalon si Ivan kay Koshchei upang itulak siya sa tamang oras. Iniisip ni Koshchei na ito ay kahangalan dahil siya ay immortal, ngunit ang pangalawang bato ay nahulog at dumagan sa kanya, kaya ngayon ay kailangan nilang tulungan siya. Sa gabi, huminto sila upang magpahinga, at iniregalo ni Ivan kay Vasilisa ang kanyang kwintas na karayom. Kinaumagahan, unang nagising si Ivan at nahuli ni Varvara, at ang grupo ay pinalibutan ng mga sundalo. Pagkatapos ay ginamit ni Varvara ang mahiwagang latigo upang itapon si Koshchei, ngunit nang subukan din niyang saktan si Vasilisa, naiwasan niya ito at aksidenteng nahulog sa bangin. Inakala ng sundalo na siya ay namatay at umalis kasama ang kanilang mga bagong bilanggo, ngunit ang totoo ay sumabit ang kwintas ni Ivan at ngayon ay nakahawak dito si Vasilisa sa kanyang anyo na palaka. Narinig ni Ivan ang pagkokak niya at nahulaan ang katotohanan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dinala ni Varvara ang grupo sa White Mountains, kung saan maraming sandata ang nasa lupa mula noong unang panahon ng digmaan. Inutusan ni Varvara si Ivan na hanapin ang magic sword, kaya tumingin siya sa paligid at pumili ng isa, para lang masira ang espada sa kanyang kamay. Sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit na-corner siya ni Varvara gamit ang latigo. Sa takot, kinuha ni Ivan ang isa pang random na espada at sa pagkabigla ng lahat, ito ang totoong espada. Agad niyang sinira ang latigo ni Varvara at pinatalsik siya na hindi sinasadyang naputol ang isang bato sa proseso. Pagkatapos ay pinilit niyang sumuko ang mga sundalo bago pinalaya ang mga kaibigan at ibinigay ang espada kay Koshchei. Sa sandaling iyon ay dumating si Dobrynya at ipinahayag na matagal na siyang nakikipagtulungan kay Varvara. Ang mangkukulam ay may magic crystal, kaya ipinagpalit ni Koshchei ang espada para maibalik nito ang kanyang kaluluwa, ngunit ang crystal ay peke pala. Biglang lumabas si Vasilisa mula sa pinagtataguan at hinarap si Dobrynya. Binigyan ng pagkakataon si Ivan na itulak ang mga bantay at agawin ang espada. Ang kalaban ay naghanda upang lumaban at sinabi ni Vasilisa kay Ivan na tumulong, ngunit sa halip, binuksan ni Ivan ang portal gamit ang espada at bumalik sa kanyang mundo. Galit na galit, ibinato ni Vasilisa ang kwintas sa kanya. Sa Moscow, nakarating si Ivan sa cafe na parang walang nangyari. Sa natitirang bahagi ng araw ay hindi niya mapigilang makonsensya, lalo na nang makita niya ang mga larawan sa kanyang cellphone. Nagpasya siyang bumalik sa pool at sinubukang bumaba sa parehong slide, ngunit walang nangyari at naaresto siya. Sa kanyang pagkagulat, nasa selda rin si Svetozar, lumalabas na napunta siya sa mundong ito matapos siyang matamaan ng palaso. Nakalulungkot na hindi siya makagawa ng mahika dahil wala ang kanyang tungkod, kaya ginamit ni Ivan ang kanyang mind tricks upang kumbinsihin ang pulis na siya ay isinumpa, ngunit maaari niya itong pagalingin gamit ang tungkod. Ibinigay sa kanila ng opisyal ang tungkod, na ginamit ni Svetozar para patumbahin ang pulis at magbukas ng portal. Bago umalis si Ivan, binigyan siya ng wizard ng magic dust para pakainin ang dragon na nakakulong sa piitan ni Dobrynya. Matagumpay na tumalon si Ivan sa portal, ngunit nakalulungkot na nahuli si Svetozar ng mga dumating na pulis. Sa Belogori, dumating si Ivan sa kastilyo at pumasok sa piitan, kung saan nadismaya siya nang makitang napakaliit ng dragon. Sinubukan niyang gamitin ang powder, ngunit walang nangyari. Sa sandaling iyon ay nahanap siya ng mga gwardya at dinala siya, dahilan upang malaglag ni Ivan ang powder bag. Ngayon ang dragon ay makakakain ng mas marami nito. Pagkatapos ay dinala si Ivan sa silid ng trono, kung saan naghihintay si Dobrynya para sa eclipse upang gawin ang ritual ng immortalidad.
Biglang isiniwalat ni Ivan na nagdala siya ng baril at sinubukang barilin ang kristal, ngunit hinarap siya ni Varvara at binaril niya si Dobrynya. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat upang pigilan ang ritual at agad na gumaling si Dobrynya dahil siya ay immortal na ngayon. Nang maghanda si Dobrynya upang patayin si Ivan, lumipad ang dragon sa bintana, at pagkatapos itong sipain ng prinsipe, bumuga ng apoy ang maliit na hayop sa kanyang mukha. Sumunod, lumipad ang dragon sa buong silid habang bumubuga siya ng apoy, kaya ginamit ni Ivan ang distraction upang palayain si Vasilisa at humingi ng tawad. Sinuntok siya ni Vasilisa dahil dito, ngunit hinalikan din siya. Sa sandaling iyon, pinahinto ni Dobrynya ang dragon sa pamamagitan ng pagharang sa apoy gamit ang espada, kaya nagsimula si Ivan ng bagong distraction sa pamamagitan ng paghiling kay Dobrynya na labanan siya tulad ng isang tunay na lalaki na may normal na espada. Habang naglalaban silang dalawa, sinubukan ni Vasilisa na abutin ang magic sword, ngunit inatake siya ni Varvara at sinimulan ng mga babae ang kanilang laban. Ginamit ni Varvara ang magic sword para ipagtanggol ang sarili, at nalaglag ang kristal mula rito. Habang ang magkabilang pares ay lumalaban ng buong lakas, pinalaya din ng dragon si Koschei. Ang pakikipaglaban ni Ivan ay nagpaalala kay Dobrynya kung gaano siya nagseselos sa kanyang ama, kaya naman nakipagtulungan siya kay Varvara upang sakupin ang kaharian. Si Ivan na walang anumang pagsasanay ay natalo sa lalong madaling panahon, kaya sinira ni Dobrynya ang kanyang kwintas na karayom. Biglang kinuha ni Koschei ang kristal, ngunit bago niya ito sirain, inihagis ni Varvara ang palakol upang maputol ang kanyang braso. Ginambala ni Ivan si Dobrynya sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang paa gamit ang karayom, at pagkatapos ay kinontrol ni Koschei ang kanyang braso upang ihagis nito ang kristal, na sinira niya gamit ang magic sword. Dahil ang kanilang mga kaluluwa ay nasa loob nito, ang pagkilos na ito ay pumatay kay Dobrynya at Koschei. Natalo, lumipad si Varvara sa bintana upang tumakas habang ang estatwa sa gitna ng silid ay bumalik sa pagiging tao, na inihayag na walang iba kundi ang ama ni Ivan. Pagkatapos, nagkaroon ng salo-salo upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, kung saan si Baba Yaga ay muling nagpakita sa kanyang kabataan upang pasalamatan si Vodianoy sa kanyang tulong. Nang makita ni Ivan ang batang naglilingkod, humingi siya ng pabor sa kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Ivan sa ospital sa Moscow at pinagaling ang nakomatose na bata gamit ang potion mula kay Baba Yaga. Gayunpaman, hindi siya nanatili, sa halip, bumalik siya sa Belogori, kung saan sumakay sila ni Vasilisa sa naglalakad na kubo upang puntahan ang mga magulang niya at magsimula ng bagong buhay. Sa dagat, ang lahat ng mga estatwa ay bumalik din sa normal, at lumabas upang umuwi. Samantala, lumitaw si Varvara sa Moscow at ipinahayag na siya ang anak ng kasambahay ni Ivan. Ngayong nabigo ang kanilang pangunahing plano, kailangan nilang gumawa ng bago. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.